is because of this. Ano ito? Pera. Mas maganda ang benefit sa abroad. That's number one. Secondly, ang sinasabi nila, mas maraming oportunidad sa abroad. Third, mas maganda ang palakad ng mga kumpanya sa abroad. Yun yung sinasabi nila. But on the other hand, yung mga nagsasabi nun, whether you like it or not, tanggapin nyo po itong katotohanan na to, na nasasabi nyo lang yan dahil saan? Nasasabi nyo lang yan dahil sa pera. Pero maniwala kayo, kung kikitain nyo dito sa Pilipinas, yung perang sinasabi nyo, ano pipiliin nyo ngayon? Kung pwede mong iparehas yung kikitain mo sa abroad versus sa kikitain mo sa Pilipinas, ano ngayon ang pipiliin mo? Pipiliin mo ba na malayo ka sa anak mo o kasama mo yung anak mo? Pipiliin mo ba na malayo ka sa magulang mo o kasama mo yung mga mahal mo sa buhay? Pipiliin mo ba na mag-stay dyan, na mangamuhan ka habang buhay, na nilulunok mo yung mura, nilulunok mo yung pang-aalipusta, nilulunok mo yung mga bagay na hindi mo gustong gawin dahil sa pera? Ano pipiliin mo? Mag-i-stay ka dito o mananatili ka dyan? Pili po kayo sa buhay. Kasi maraming tao na nagpunta dyan sa abroad, tama yung sinabi niya kanina, for the status na nakapag-abroad, maiaangat ko na ng kaunti yung buhay ng pamilya ko. Gusto mo ng validation sa buhay, na ikaw ang superhero ng pamilya nyo. Kasama sa human need yan eh. Na ako ang magtataguyod, ako ang pinakamagaling, ako magbibigay ng kabuhayan, ako magbabago ng buhay. It's a superhero mentality. Validation sa ibang tao. Acceptance sa magulang mo na at least yung anak ko nakapag-abroad na alam kong okay na ako. Kulturang Pilipino yan eh. Na at least nakapag-abroad yung anak ko kahit papaano makakapagpadala na ng pera dito sa Pilipinas. So yun yung nangyayari sa kultura natin. At kung hindi namin to sasabihin, walang magbabago. Eh sir, hindi naman lahat pwedeng maging negosyante. Ito naman ang sagot ko. Eh hindi rin naman lahat pwedeng mag-OFW. Pero pinipili mo lagi yan kasi alam mo kung bakit? Ang unang-unang nakikita nyo kasi, kita mo kagad yung reward. Pag nakapag-OFW ko, automatically pwede na akong kumita ng 50 to 100,000 sa pera natin monthly. Yan ang tinitignan mo yung reward ka kagad. Oh. Bakit? Ang reward po kasi, it's part of our comfort zone. Bakit? At least to no-brainer. Pagdating ko sa abroad, may sweldo akong 50 to 100,000, okay na ako. Not knowing na pagdating mo doon, hindi naman pala 50 milyon nag-aabang sa'yo. Magkano totoong sahod nyo? Sige, magderetsuhan tayo. 50 mil ba? 100,000 ba? Hindi naman eh. Kadalasan, ang sahod nyo dyan, kasing halaga lang ng sweldo ng call center dito sa Pilipinas. Magkano? 30, 40. O na malas-malas ka pa, 20 mil. Kasi, alam mo kung bakit nagkaganito buhay ninyo? Dahil lagi kang nakatingin saan? Sa reward. Job hiring, 50,000 monthly. Hindi nabasa yung sa taas, potential income. Potential income, elite eh. Yung 50 to 100,000 ang binasa. Yung potential income, hindi binasa. Yung pala, pag hinire ka doon, ang capacity mo pala is how much lang. Ito lang pala sahod sa'yo. 1 to 2 years mong titiisin yon bago mag-increase yung sahod. Kasi pagdating mo sa abroad, karamihan ng mga OFW pagdating sa abroad, especially yung mga DH, meron pa yan tinatawag na training. Meron pa yan agency fee. Yun ang problema. Bakit? Ang tao kasi laging nakatingin saan? Pakibasa ulit. Reward. Totoo. Lagi mo nakikita reward, 50, 100,000, 50, 100,000. Potential income pala. Walang yan na yan. Kaya naloloko tayo. Kaya nauuto tayo. Kaya pagdating mo ngayon sa abroad, magrereklamo ka ngayon. Naloko ka. Hindi ka na makauwi, tama, wala ka ng choice, ano gagawin mo? Maghahanap ka ng ibang trabaho, ibang oportunidad. Ito masakit. Hindi ka makahanap ng ibang trabaho, ano gagawin mo? Magti-TNT ka. Sir RDR, parang galing ka abroad ah. Di ako galing abroad. Sa sobrang dami ko hong nakakausap na OFW sa comment section at mga nagme-message sa amin. Yan ang common na istorya nila. Correct me if I'm wrong. Now, eventually, dahil nandun ka na, marami sa mga kababayan natin nahihiyang umuwi sa Pilipinas. Alam mo kung bakit? Status. Bakit? Ang feeling nila, pag umuwi sila sa Pilipinas, ang iniisip nila, ano ang sasabihin ng nanay ko? Ano ang sasabihin na lang ng asawa ko? Ano ang sasabihin na lang ng mga kamag-anak kong nagbayad ng placement fee sa akin para makapag-abroad? Totoo hindi. Nangyayari yan. So ngayon, papasok ngayon yung tinatawag natin na ego. Pride mo na lang kung bakit ka nandyan eh. Bakit ayaw mong mapahiya sa mga kamag-anak mo dahil, ano nangyari? Mataas na masyado ego mo na kailangan itaguyod ko to. So yung ego mo ngayon ang nagdala sa'yo kung bakit sobrang tagal mo na dyan.
na sa totoo lang, hindi mo naman talaga gusto eh. Ito mas masakit. Dahil sa ganitong mindset natin, kapipilit natin sa status natin, kapupwersa natin sa ego natin, dahil nagkumpisa dun sa reward na tinitignan natin, what happened? Commonly, ano nangyari sa mga kababayan natin? Broken family. Di ba kayo nagtataka bakit nakapila yung sa Rafi Tulfo in action, mga FW? Di ba kayo nagtataka? Ilang episode na yan? Ilang taon nang tumatakbo yan na puro gano'n ang kaso? Hindi ba tayo natuto? Hindi ba natin naiintindihan kung ano ang nagagawa sa atin ng kultura natin na ganito? Dapat naiintindihan nyo na yan sa mga nasa social media. Dapat gets nyo na. Iyon pala ang buhay. So bakit mo papangarapin tumira sa abroad? Bakit hindi ka pa umuwi dito? Alam mo naman ang future mo. Ito mas masakit. Yung anak mo, iba nagpapalaki. Ibang ugali rin ang makukuha nun. Ito mas masakit. Yung asawa mo, iba na katabi. Masakit hindi. Sigurado ka? Sigurado ka loyal sa'yo? Sa mga nasa social media ngayon, sigurado kayo loyal sa inyo? Enjoy kayo dyan? Ang daming privilege dyan? Ang daming oportunidad dyan? Ang daming mga dyan? Ang daming kinikita dyan? Sigurado kayo loyal sa inyo asawa nyo? Sigurado kayo yung anak nyo nag-aaral? Sigurado kayo ginagastos sa tama yung perang pinagtatrabahuhan nyo dyan? Sigurado kayo nakakapundar? Sigurado kayo? Titiisin mo pa ba yan? Ipipilit mo bang masaya ka dyan? Ipipilit mo pa ba? I mean, diretsuhan lang tayo sa mga kababayan nating OFW. Ipipilit mo pa bang masaya ka talaga dyan? Seryoso, masaya ka ba talaga dyan? Masaya ka ba dyan? Tuwang-tuwa kayo sa 100,000 na nag-aantay sa inyo? Na po pwede niyong kitain sa abroad? Dito tayo ngayon. Sige, mga negosyante rito. Magsalita tayo, usap tayo. 100,000, maliit, malaki. Sa mga OFW, punta kayo rito. Kausapin nyo yung mga negosyante. Tawanan yung 100,000 ninyo. Ito, masarap. Kasama nila nagbabakasyon yung pamilya nila. O ito mas masarap. Ito mas masarap. Yung anak nila na pag-aaral nila sa magandang eskwelahan, nakakain nila yung gusto nilang kainin, yung magulang nila na may edad na nababalikan na nila ngayon dahil mga negosyante sila.